And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright? Yan. Wala. Yun. Sound check. Nawala yung mic. Yun, okay. Bumabalik na naman. Bati naman tayo ulit. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Bayan! Yeah. Nagbabalik na po ang programa natin The Baptist Lunch. And of course, ay binabati Wala natin yung camera ko. Yan. North, South, East, and West corner. And of course, ay ganoon din ay ating pong binabati lahat ng mga taga-subaybay ng Team Focus Team Preparation. Para sa inyo po ito lahat. And kaya keep tuning in. Team Focus send pictures that you're watching the program. Alright? So, again, ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay tuloy-tuloy sa programa natin ngayong pong tanghali po na ito. Of course, as you can see sa aking likuran, andyan pa rin tayo sa programa nating Dad Just Show Up. Yan. This is the last Thursday, Sir Maki. Yeah. Okay? This is the last Thursday of the month of June. Kala nyo, last Thursday na to. And of course, I believe that this will be a blessing. Dahil sa, ito makikita natin dito, pinag-uusapan natin dito, ay ang kagandahan ng presensya. Paano nyo na-appreciate ang kagandahan ng presensya ng ng inyong mga ama ng tahanan. Yeah, napaka-importante nito. Alam nyo, Team Focus lagi natin mamaya, pag-uusapan na naman natin doon, Team Focus, pagdating sa pag-honor. And this time, ay gusto ko makita yung, meron tayong mamaya, may maparinig ako sa inyo na napakagandang testimony na ma-appreciate nyo talaga ang presensya ng inyong mga fathers and how important it is for you to appreciate the presence of your fathers. Makikita nyo po yan. Kasi sabi ko nga, sa panahon niyo, dati na-explain na namin sa inyo na Sir Maki dito, kadalasan, kapag kung kailan na kumikita, para may karapatan na talagang maguna sa tahanan. No, it's still the leadership of your family, or of your fathers to your family. Yung pa rin ang kailangan ninyo makita na dapat nyo ma-appreciate. It is not you na binigyan ng command to do that. Hindi ikaw ang binigyan ng karapatan para mag-lead ng iyong pamilya. Hindi ikaw ang binigyan ng karapatan para ikaw ang masunod na boses sa tahanan. Whatsoever it is na meron ka,
maaari mong maipagmalaki ngayon, ang punto pa rin, hindi sa'yo binigay ang responsibility na yan. Sir, bakit pwede mo idagdag dyan? Bago, kasi maganda itong testimony mapakinggan natin. Gusto ko mapakinggan nila to. And from there, doon tayo sasanga. Yeah, katulad na nabanggit po natin no, nung mga nakaraang programa, it is always the best thing na makita ninyo yung presensya at maramdaman yung presensya ng tatay ninyo sa inyong tahanan. Katulad nga ng nabanggit ko nung nakaraang Webes, sabi ko nga 'di ba doon, Sir Joe, maaaring kayo na mga kabataan ang pumapatay ng presensya. Nandiyan naman yung presensya Kasi alam mo, sir, it seems like sa panahon ngayon, no, parang yung mga kabataan ay napaka-boring na kapag magulang lang ang kasama nila, di ba? Yeah. Katulad yan ng lagi natin nababanggit. Kung kailan nandoon na sa estado na hindi na nakakapagsalita, hindi na nakakangiti sa'yo ng ang ngiti na lang, labi na lang na naangiti, hindi na mapaipakita yung ngipin, di ba? Yun na lang yung mga ganong. Tsaka mo kakausapin, tsaka mo gusto patawanin ng patawanin, di ba? That's right. So, sabi ko nga, young people, you've got to wake yourself up kasi baka i-check nyo rin. We need to check ourselves kasi katulad ngayon, sabi ko nga, looking on the bright side ng mga katatayan, Sir Joe, blessing, biyaya ng Panginoon kung may tatay kayong naninindigan sa prinsipyo ng salita ng Diyos, na sumusunod sa, halimbawa, mga fathers natin dito, sumusunod sa mga naririnig nilang mensahe, ganyan, di ba? So, it's a great blessing. So, ang akin lang, kung nararamdaman ninyo yan, young people, yung presensya ng tatay ninyo sa loob ng tahanan, meron kayong father figure, meron kayong manhood na nakikita sa inyong tahanan, you better grab that opportunity and don't kill it. Kasi pag pinatay mo yan, sinisigurado ko sa'yo, hanap-hanapin mo rin yan balang araw. Yeah, kasi kasi hindi naman sa lahat ng pagkain, lagi natin sinasabi to, not all the time kasama mo. Yeah. You see, darating sa punto ng buhay mo that you will really have to, mapalayo ka lang. Yeah, I mean, maaaring kayo, iba sa inyo, nag-work kayo, iba? Kapag ka nag-work na kayo, mapapalayo kayo, you see. So, and not only that, the time, sabi ko nga ngayon, parang mamaya, babanggitin ko ulit sa Team Focus diba? Yung presensya na habang mas may oras ka pa nakakasama yung iyong magulang, lalo na yung tatay mo, you grab the opportunity. Kasi later on, pabawas na ng pabawas yan. You might never know and you might never do it. Wala ka na talagang naibibigay. Kaya dapat ma-check mo yan because sabi nga yung oras ay napakahalaga. Yeah. Napakahalaga yan. And not only that, because pagdating dito, malalaman mo kung talagang nag-show up ang iyong tatay, makikita mo yan sa iyo. Sa personality mo, young people. You see? And I'm not saying this para sabihin na yung tatay ay ganito, may problema, whatsoever it is. No, hindi. Again, let's not play the blame game here, young people. And isa pa, you don't have the right to do that. Yeah. Because whatsoever it is, kung hindi mo pa nga napapanalangin, huwag ka muna manisi. So, ang point ko dito, young people, up until this very last Thursday, kaya ganito pa rin yung topic natin because I want you to really cherish every moment na kasama mo ang tatay mo. You see? Lalo-lalo na, sabi ko nga sa inyo, ang Diablo talagang kinukuha ang protection. Pinag-usapan namin yung last time dito, ang protection and preservation ng buhay mo. Tinatanggal sa inyo ng Diablo yan sa pamamagitan ng pagtanggal ng father figure. Tama. You see? Kaya nga sabi ko sa iyo, pasalamatan mo yan. Eto, ngayon, I believe it's ready naman na. I want you to hear this testimony. Okay? I want you to hear this testimony ng isang young lady na kung saan dapat nung Sunday to sir ng Father Sunday bro dapat na doon to ibibigay kaso ang problema may trabaho siya ilalive ko sana di ba so pero dahil ngayon ay actually busy pa rin siya ngayon maraming mga nag-leave siyang katrabaho kinukuha niya yung mga naiwan ng trabaho so pinag-record ko na lang. But I believe that you will learn from this. All right? Let's watch this testimony regarding the importance of the Father's presence in your life, young people. Let's watch this testimony of Sister Pauline Gomabay. Hi everyone, good afternoon. Konnichiwa. Hi everyone, good afternoon. Konnichiwa, minasang
Ako po ang panganay na anak ni Sir Noel Gumabay, and first and foremost, gusto ko po muna magpasalamat sa Panginoon for this privilege na maging part po dito sa ating Young People's episode sa The Baptist Lunch. Secondly, kay Sir Chow, kay Sir Maki, na nagtalaga po sa akin to testify this afternoon. And with regards po doon sa topic na sinabi ni Sir Chow na on how did my father influence me when it comes po sa investing in the ministry. As I look back, hindi ko man po naabutan yung buhay nila noon sa BNS, but I praise and thank God kasi kahit papaano ay nasubaybayan ko po on how we faithfully blessed our church as days goes by, kung paano lumaki at lumago ang simbahan po natin. At naalala ko nga din po noon, madalas si Pastor mag-raise, sabihin niya sa pulpit, "Brethren, we need 200 hollow blocks who wants to be a part of it." And then makikita ko na po yung mga members, magsisipagtaasan na po sila yan ng kamay, at hanggang sa naging hymnals, naging monoblocks, at pinagpala ng Panginoon nagkaroon ng L300, coaster, and so on and so forth. At yung building po natin per se, I believe hindi po siya magiging ganyan kalaki without the help po of those individual, mga members po na joyful and willing na maging part po ng ating ministry. At sa tuwing ganun nga po, nakikita ko din po yung tatay ko na nagko-commit po. At nakikita ko na kasi nakapost po yan dun sa ref namin eh. And then as I look po yung total sum ng binigay niyang commitments, sabihin ko sa sarili ko, kaya pala naming magkaroon ng ganyang pera, or like may pera pala kaming ganyang kalaki. Kasi growing up, we didn't live a luxurious life, meaning to say, syempre nung bata po kami, pag may nagustuhang laruan, hindi agad-agad yan binibigay. Nung lumaki-laki, may nagustuhang damit, sapatos, or anything, hindi agad-agad yan binibigay sa amin. And I know may lessons silang tinuturo sa amin, pero ayun nga po, dahil nga may mga commitments, may mas kailangan yung mapuntahan yung pera namin, ay hindi basta-basta na nabibigyan ng ganun. Napapaisip nga ako minsan, sabi ko, bakit ganun? Pag sa church naman, nagpapakommit si pastor, impromptu, magkukommit yan. Makikita ko nakataas sila ng kamay, nagsusulat sa envelope kung magkano commitment nila, sabi ko ganun. Pero bakit ganun? Pag minsan, may hihingiin kami, parang gipit, ganun ba? And then, nung bata po ako, may natanggap po ako 5 pesos sa lola ko. Binigyan niya ako. And then, nakita nga po yun ni Papa. Sabi ni Papa, yan na yung time mo, chance mo, na i-practice mo yung pagbibigay ng tithes and offering mo. And then, to cut the story short, ay na nga po, binigay ko tithes and offerings. Tapos habang finifill upan ko yung envelope noon, sabi ko, nakikita ko na yung papa ko, meron din siyang nilalagay sa mission, sa building, sa transportation. So, ang ginawa ko, dahil gaya-gaya ko, nag-commit din po ako ng ganon. At hanggang sa nakita ko, 4 na piso na lang yung natira sa 5 piso ko. Nagtanong pa nga po ako nun sa usher. Sabi ko, "Sir, nagsusukli ba kayo? Kasi may piso pa ako dito." So, nalimutan ko na kung sino yun. Pero yun nga, ang ending, nabigay ko lahat yung buong 5 pesos sa envelope. Honestly to say, malungkot ako noon. Syempre, bata, sayang, iisip ko, sayang yung piso ko, pambili ko pa ng snacks yun. Pero nga dahil sa yun yung ini-implement din ng papa ko, and I think giving in the ministry, being a part of the ministry is a training, part of a training po sa amin sa bahay. Naalala ko yung tinuturo ni Papa sa amin noon, kung sa maliit na bagay pa lang ay ipinapakita mo na sa Panginoon na isa kanyang maayos na katiwala. Nakita niya na maayos yung puso mo, ay hindi imposible na ang Panginoon ay magtitiwala pa sa'yo ng mas malaking bagay. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil narinig ko yun mismo sa tatay ko. My personal take on that is, I'm not after that material, financial blessing na magigain ko from obeying doon sa sinabi niya, but I'm more of, mas proud ako sa sabihin sa mga tao like this na i-testify na nakuha ko ang trust ng Panginoon. May trust ang Panginoon sa akin, kaya may mga ganito akong bagay. At yun, hanggang sa naging high school po ako, first time ko noon na mag-manage na ng money ko. At naalala ko noon, merong commitment si Pastor din. Dahil nga I was convicted doon at gusto ko maging part sa commitment na pong yun. Ang ginawa ko po noon nung high school ako ay nilalakad ko simula school namin hanggang bahay ko sa nakakalam, from Centerville hanggang Phase 2, na kung tutusin, 2 beses pa po ako noon mag-transfer dapat sana na tricycle, pero pinipili kong maglakad. Kahit ngayon, kung titignan ko, ang itim-itim ko noon, sobrang payat ko, pero hindi ko yun hininda kasi nga, meron akong commitment na kailangan bunuin.
dahil gusto ko maging part po sa ni-raise ni pastor na yon. Hanggang sa naalala ko din po na kahit estudyante pa lang ako, pwede ako maging part nito. Kung kahit ang tatay ko na meron siyang inaasahan na matatanggap niyang salary monthly, pero marami siyang kailangan budgetin Pero nagagawa niya pa din, and he always tries his best na maging part din ng commitment lagi. How much more na ako, kahit estudyante lang ako, pero may nakukuha naman akong allowance. Paano pa ako na hindi ako matulungan ng Panginoon? Mabuno yung commitment na yun. Kung sabi ko, tatay ko may faith siya sa Panginoon, ganun din gagawin ko. At yun ang naging pattern ko po. Simulan, baby pa po ako, may investment silang sinimulan na magmamature po yun when I turned 20 or 21. And to cut the story short, ayun na po, makukuha na namin yung pera. And weeks before, nilista na ni Papa kung saan mapupunta yung pera na yun. Siyempre, nabawas na tithes, offerings, pastor, yung family, yung ministry ng mga missions. And then may mga specific siyang ministries sa church na nilista niya. At kung mapansin ko lang nga yung listahan na yun, nakita ko yung pangalan namin nasa pinakailalim. So sabi ko, list priority kami. Yung pera na yun, matatanggap naming lahat. Sabi ko gano'n. Pero bakit yung pangalan namin, kahit yung pangalan niya, nasa pinakababa? At hanggang sa na makukuha na namin yung pera. Naalala ko ang prayer ng tatay ko bago kami pumunta sa bangko na yung pera na matatanggap namin ay nawa mapunta sa mga deserving na tao at maging blessing sa ministry at higit sa lahat hindi kami masilaw. So pumunta kaming dalawa sa church after namin ma-encash. Tas kaming dalawa nilalagay namin sa envelope yung pera na natanggap namin. At kung sa susumat-totalin ko in total, parang ang nakuha lang namin is 30% of that money. Nasabi ko, grabe yung bilib ko sa tatay ko noon. Sabi ko, grabe, kung ibang tatay yan, makatanggap ng ganong pera. For sure, ipang down payment na yan para sa bagong sasakyan. O kaya pinangluho na yan, pinambili ng kung ano-ano. Pero yung tatay ko, almost all of it, ibinigay sa simbahan. At dun po ako personally na-challenge. Na-bless po ako sa tatay ko dun sa attitude na yun na grabe yung faith niya. And partida, it's in the middle of pandemic po nung nangyari yun. Na kung tutuusin, there's uncertainty everywhere. Hindi namin alam kung sa susunod na araw, kung mas lalala pa ba yung sitwasyon na yun, or may source of income naman kami, may natatanggap, pero hindi namin alam kung sa mga susunod kaya pa bang magbayad ng mga renters namin. So yun, sabi ko, grabe tong faith ng papa ko sa ministry, sa Panginoon. At when it comes to investment, I believe it doesn't only speak po in financially, pero it also speaks po sa time on how much do you spend your time with God. At yun, nakalakihan ko nga po, lagi nasa church kami, performing ministries. Pagka may mga holidays, walang pasok, lagi kaming nasa church niyan. Dahil kahit nga minsan sa mga family events, reunions, birthdays, wedding, kung papatak yan ng Wednesday, Friday dahil may practice, Saturday, at lalong-lalo na po pag Sunday, even sabihin man nila na lunchtime lang, dayo kayo sa amin. It's undebatable sa tate ko, it's always a no. Laging ang priority niya ay church, lalong-lalo na pag Christmas Eve, mga New Year's, yan. Kaya makikita ko yung pag nagtutrowback yung mga pins ko, madalang kaming nasa picture dahil nga nasa church kami. At yun, pag may church programs, church activities like yung balikatan, gustuhin man namin o hindi, nakaregister kami na yan at kailangan naming umaten. At dahil nga po doon sa prinsipyo na tinuro sa akin ng tatay ko na sa maliit na bagay pa lang ay ipakita mo na sa Panginoon na maayos kanyang katiwala at binibigay mo yung best mo nun, na kung makita ng Panginoon na totoo at tapat ka, joyful yung heart mo sa paggaganap na yun, ay magtitiwala ang Panginoon ng mas malaking bagay sa'yo. At naalala ko nga, simula nung bata pa po ako, is part po ako ng choir, hanggang sa naging part po ako ng group ng ensemble, hanggang sa naging quintet, naging quartet, at hindi ko po talaga pumasok sa isipan ko na naging part po ako na nakapag-solo po ako behind the pulpit. Nasabi ko, although si Sir Jao ang nagtalaga po sa akin nun, pero iniisip ko, sabi ko, anong meron sa akin? Sabi kong ganon, yung voice ko, ordinary lang naman yun eh. Pero what makes it special is that I obeyed my father and binigay ko lang, ginawa ko lang, ginampanan ko lang yung ministry ko. And yun na, ang Panginoon totoo. Pinagpala niya ako sa ministry na pong yun. Pag-uusapan natin is physical presence niya sa family. Dahil nga po sa work po niya, ay
uuwi siya ng bahay, tulog na kami, aalis siya ng bahay, natutulog pa kami. Pero papasalamat ako kasi si Papa, pag yan po nagsalita, grabe yung bigat, laging may content yan. So kapag may sinabi yan, kahit wala siya, never ko pong na-experience sa bahay namin na may ipapatupad si Papa. At pag wala siya, si Mama sabi niya, sige, wag muna natin gawin yan kasi wala naman Papa mo. It never happened. Kaya nagpapasalamat din po ako sa teamwork nilang dalawa. And I firmly believe na lahat ng mga blessings po na aming natamasa at ina-enjoy po sa kasalukuyan pong ito. Malaking bahagi na yun dahil sa faithfulness ng Papa ko sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako dahil hindi ko matatamasa kung anumang meron ako at anong nagkaroon ako kung wala akong leader sa family namin na kagaya kay Papa. At muli pa, Happy Father's Day at I hope to see you soon. And everyone, I hope po na naging blessing po ako sa inyong lahat. Yun lang po, and to God be all the glory. Alright, so alam mo, napakaganda ng testimony na yun. Yes. Unmute na to, ba? Unmute to. Di ba sabi mo kanina, mute ko? Okay na. Okay na. Okay, so again, alam mo, napakaganda ng testimony na yun. Alam mo, yan ang sinasabi ko. That what you have to appreciate is the, what do you call this, the, not the illustration, but yung pinapakitang example. Yeah. Yung pinapakitang pattern. That's why if you have that, no? If you have that kind of father who are really adhering to what the Word of God is teaching, katulad sinabi kanina ni Sir Maki, you have to appreciate it. You see, huwag kayong masyadong magpapanin lang sa pinapakita ng sanlibutan na parang kayong sinasakal, na parang kayo hinigpitan, na parang nadudong kayo sa point na kung saan parang, alam niyo yun, nadudong kayo sa point na parang ang bigat ng dating sa inyo. Kasi nadudong kayo sa point na kung saan parang hindi nyo kayang tanggapin na, grabe naman, bakit naman ganito, bakit ganyan? Parang wala naman akong kalayaan gawin. Ito mga kadalasan na sinasabi, parang wala naman akong kalayaan gawin. Yeah? Yung gusto kong gawin. You see, it's not about what you wanted to do. It's what you need to learn that you should do. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Kasi sabi ko nga, maraming pagkakataon sa buhay. Again, ulit ko, maraming sa pagkakataon sa buhay ninyo. You need to have a pattern in life. Yan ang pinaka-importante, ilagay nyo sa sarili nyo. That you need to have a pattern in life. That's the very reason why you have the fathers. You see, why you have the fathers who shows up for you is because you need the pattern in life. Hindi pa pwede na wala kang pattern hindi pa pwede na wala kang pattern na susundin. You see, it's very evident naman sa maraming mga young people na makikita po ninyo na wala mga pattern natin. I'm not trying to look down on them, pero makikita po natin na wala silang pattern na tinitingnan. Wala, katulad sinasabi ni Sister Pauline, na pag nasa panahon ng kagipitan, anong gagawin nyo? Paano ka magtitiwala sa Diyos? Paano ka magre-rely sa Panginoon? Paano bibigyan ng kahalagahan ng Diyos sa buhay? Wala eh. Because sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ay blessed to have a father who shows up. Yeah. That's why young people, kaya ko po sinasabi ito sa inyo, no? Kaya ko ito sinasabi sa inyo lahat. Para if you know that you have a father who shows up, cherish it. Ito pa ang pinaka-nakakalungkot. Huwag niyong papahintulutan, young people. Ito, seryosong bagay ito, young people. Ito, importante ito, Sir Maki. Huwag niyong papahintulutan na kayo pa mismo, kayo pa mismo ang luminlang sa tatay niyo. Alam niyo ba ibig sabihin? Alam niyo, dumarating sa punto ng buhay ng maraming maraming kabataan niya yun. Dinadala na nila yung tatay nila sa gusto nila mangyari sa buhay. No, young people, you don't have the right to do that. And that's very wrong. Kaya sabi ko nga, nakakalungkot, di ba? Ngayon, makikita natin sa society, makikita natin sa kamunduhan, yung kasalanan na namumutawi sa buhay ng maraming young people ngayon, kasalanan ng kabaklaan, kasalanan ng homosexuality, kasalanan na ganyan, dinadala na lang nila. Nadadala na nila ngayon ang mga leaders of the family, hindi sila, napanindigan sila sa kalagayan nila. And it's nakakalungkot. It's sad that gano'n na. Hanggang dumarating na sa punto na, alam mo, nakakatulong naman ako kahit ganito eh. Tama. Yeah? So yun na. You see, hindi mo pa ako kahit tanggapin sa ganitong kalagayan. Yung mga ganun ba? You see? So, kaya nga sabi ko nga sa inyo, it is very important na you have to appreciate it and never take it for granted. Lalong-lalo na, wag mo pahintulutan young people na ikaw pa maging dahilan para yung tatay mo magkasala. Tama, yun.
Yun ang nakakalungkot, Sir Maki, pag dumating sa ganung punto. Yeah. Kasi yan ang ngayon ang trend ng sanlibutan. Yes, eh. Piyapasang ayunin na lang yung kanilang magulang. Sa gusto nilang gawin, kahit na nandoon ang kasalanan. Yun ang nakakalungkot. Ano sabi mo dyan, Sir Maki? Kaya maganda yung sinabi ni Sister Pauline kanina na talagang nagpapasalamat siya sa Panginoon na nakita niya lahat, pinakita lahat sa kanya ni Sir Noel. Alam mo, sir, may sinasabi yung Bible patungkol dyan eh. Katulad Yeah. nung nabanggit nyo kanina, na wag, ganun kasi, sir, ganun na parang ang gusto mangyari ng kabataan yun eh, no? Parang, dadalin mo, kumbaga, parang dadalin mo sa dead end yung tatay mo para lang umuo sa gusto mo mangyari. Parang naalala, may mga ganyang instances minsan, di ba? Minsan, sasaktuhan mo pa yan ng medyo, minsan nga, di ba, sir, ang nagiging, eto, young people, di ba, nagiging biruan na ninyo minsan, yung parang, wala, hindi pwede kasi wala sa mood si tatay. Di ba? Wala sa ganun. Pero alam nyo, maganda yung sinasabi na yun ni Sister Pauline kanina. Kung mapapakinggan ninyo talaga yung testimony ni Sister Pau kanina, ano yun? Yun yung pagpapahintulot niya na manatili yung pag-show up ng tatay niya sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. Sabi nga namin nung nakaraan sa Staying Alive program natin, Young People, di ba? Pag sinabi nating dad just show up, in-explain niya ni Sir Jao, di ba? Hindi lang ito yung basta na tinutukoy, nabanggit ito ng ating mahal na pastor nung nakaraang linggo, Father's Day. Hindi lang ito basta tinutukoy just the physical presence itself. Kaya kung maalala nyo, yung pinag-aaralan natin, team focus, kung naalala nyo, i-general natin ngayon para, kasi marami tayong mga kabataan kasama ngayon, even the team prep ay nandito. Kung mapapansin ninyo, nandoon yung pag-honor ninyo sa salita at sa presensya ng tatay ninyo. And how will you do that? By allowing them. This time, by allowing them. Kasi alam niyo mahirap eh, katulad ng sabi ni Sir Jao, na parang itutulak mo mag-push. Maipupush mo yung tatay, tutulak mo mag-push. Wala na, matulog na tayo. Itutulak mo yung tatay mo na parang, dead end ka na pa, wala ka ng ibang ano. Ito nga, sabi nga Sir Manny, sabi ni Sir Manny, Valduesa, sabi, yes, Sir Joe, that's so. May mga anak na ganyan. Instead na sumunod sa parents ang gusto ng anak na sumunod sa kanya. Kasi, yun sir, yung yun yung parang kalakaran ngayon. Pero ang hindi nyo nakikita dito, young people, nasa Bible yan, kaya kailangan yung pahintulutan. Sabi ko nga huwag niyong patayin yung presensya ng tatay ninyo. Yeah. Kung nararamdaman ninyo yung presensya ng tatay ninyo, if your dad is really showing up sa tahanan ninyo, sa pamilya ninyo, huwag niyong patayin yan. Bakit? Para magawa nila yan ng maayos. It's in the Bible. Hebrews chapter number 13, verse number 17, kung maalala nyo. Obey them that have the rule over you, Yes. and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Nakikita nyo yan, young people. Napakagandang talata. Yung sa kagustuhan ninyo na pasang-ayunin na lang yung tatay niyo. Maganda yung sinabi ni Sister Pau kanina, sir. Di ba minsan parang gusto niya sabihin, bakit pag sa church ang bilis, pero parang pag sa amin, parang ang bagal, parang gipit, yun ang word niya. Na may gusto rin naman kaming makuha. Parang pinagdadamot. Yun, parang pinagdadamutan kami dito Parang gano'n. So ano ngayon, pag pumasok na yung ganong kaisipan sa inyo bilang isang kabataan, ano ang ginagawa ninyo? Di ba minsan dadalhin nyo sa dead end? Manonood muna kayo ng drama para may pambala kayo sa tatay ninyo. May panghugot ba? May panghugot kayo. Talagang kinabisado nyo muna bago kayo lumabas ng kwarto no? With tears pa yun. Oo, pero pati yung pagluha, una kanan bago kaliwa Di ba? Kabisado niya bago nyo gawin di ba? Ganun yung pangyayari na dadalhin. Pero tinan nyo, pag nangyari yan, young people, halimbawa, I'm not saying na mangyayari talaga yan. Sabihin natin, halimbawang nangyari yan. Tanda mo, sabi ng Bible, if they will not do it with joy, they will do it with grief. And pag nangyari yun, that is unprofitable for you. You see that team focus and team preparation. Kaya nga, dito pag-usapang anak, walang excuse. Di ba? Para sa inyo mga team preparation, hindi porket nandiyan kayo sa high caliber job na sinasabi, mga white collar job na pag tinignan mo yung loob, brown naman. Di ba? Yung mga ganyang klaseng trabaho, hindi pa rin yan ang pwedeng maging susi para sabihin mong ikaw na ang masunod. Sabi ko nga, maraming arsenal ang Diablo
para patayin ang presensya ng tatay. Pero sa biyaya ng Panginoon, if your dad is really showing up, don't kill it. Yeah. May maganda yung sabi ni Sister Pao kanina di ba? Sa dulo, anong sabi ni Sister Pao kanina? Noong una, hindi niya naintindihan. Pero nung nakita niya, in return ng lahat ng ginawa ng kanyang tatay, na si Sergeant Commodore Guapo. Diba? In return ng lahat ng ginawa ng tatay niya, dahil ginawa yun ng kanyang tatay na si Sir Noel, ginawa nila yun with joy, naging profitable ngayon. Yeah. Ang ganda ngayon, 'di ba? Di ba sir, pag usapang profit niyan, pagdating sa business world, dapat ang pinaka-tinitingnan diyan yung balik sa iyo Yeah. Kung talagang ito bang ininvest ko, anong makukuha kong profit dito? Kamusta ang magiging balik nito? Yun ang usapin kasi diyan, young people. Nakukuha niyo yung pino-point out natin dito. Ang usapin kasi diyan, young people, yung balik sa buhay mo. Yun yan eh. If your dad is showing up in your family, in your home, then ano ang balik niyan sa'yo? Yun na yung tingnan mo. Wag mo muna tingnan yung kalugian mo. Hindi pa nga nangyayari. Gusto mo agad makita na yung kalugian eh. Hindi mo pa nga nasusubukan sumunod eh. Sumunod ka muna. Di ba? Katulad doon, yung testimony ni Sister Pao kanina. At first, parang, anong purpose? Bakit parang, kaya nga di ba ganun eh, yung dating eh. Ang dating parang, ba't ganun? Parang, pag ako napakumbaga, parang ano yan sir eh, di ba? Pag papahinging 20, ang baba ng kamay. Pero Yeah. pag nagpakumit sa church, mataas ng kamay, parang, that's the interpretation eh. Yun That's yung right. dating. Pero tingnan ninyo, anong ginawa ni Sister Pao? She just obeyed. Sumunod lang siya sa gusto mangyari ng tatay niya. And then yung balik, yun ang pinakamaganda sa lahat. Yung balik, ngayon, tingnan nyo, team preparation, makinig kayo na maigi. Yung iba sa inyo, maaaring ganun ang kalagayan. Oh, di ba? Ang balik ngayong may sarili ng kita si Sister Pao. May sarili na siyang, kumbaga sa inyo ngayon na working, may sarili na siyang pera. Naging susi ba yun para siya nang mag-control sa pamilya? Hindi pa rin. Yeah. Ano ang dala-dala ngayon ni Sister Pao na kiniklaim niya ngayon na kaya siya nandoon sa kalagayan? It's because of something that she has learned from Sir Noel. Yun. You see that? Kaya all you have to do is just obey them and submit yourself. Yes. Ganun, nakukuha. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo, team preparation, napakaganda. Shoutout sa inyo lahat sa mga team preparation nagtatrabaho ngayon. I hope and I pray na napakinggan nyo yung testimony na yon. Napakaganda nun. Hindi naging susi eh. Pambira eh. Usapang ano lang, di ba, Sir Jow? Yeah. Currency-wise. Oh, yeah. Sige nga. Di ba? Currency-wise. Pera, nandiyan dyan na lahat. Pwede na ipagmalaki. Pero that's not the point. Yan yung patunay na hindi yun ang susi. Yeah. Ang susi is something that you have learned when your dad shows up. Yun yung balik. Yun yung pinakamagandang balik. Kaya nga ngayon, ini-enjoy ni Sister Pao yun. Eto, I do believe I can say this. Shout out ulit sa inyo mga team preparation. Hindi mo makikitaan ng buhay na one-day millionaire. Yung iba, pambira, pag namuhay talagang sagaran eh. Unang bagsak ng sweldo. Oo. Lahat ng klase ng apple, mula buto hanggang sa apple na may kagat, binili mo eh. Di ba? Kalain yan, di ba? Ganun. Pero ano na lang yan eh. Ang pino-point out ko kasi dito para sa mga young people, makita nyo yung kagandahan ng pagpapahalaga kapag nandiyan yung presensya ng tatay. Yeah. Kasi sabi ko nga ang usapin na ngayon, nandiyan naman yung tatay. Nagpapakita, nagdidisiplina, nagtuturo and everything. But sadly, ang pumapatay is young people. Kayo na mismo bilang isang kabataan ang pumapatay ng presensya. Kaya nga we are encouraging you here to get hold of your dad's presence. Yeah. Di ba? Habang nandiyan, katulad ng binanggit ni Sir Jow, hindi naman panghabang buhay kasama mo eh. Yeah. Di ba? Kaya nga gusto ko, alam nyo, napakaganda talaga ng testimony na yun eh. Napakalaga nun. Ang bit-bit ngayon ni Sister Pao, hindi lang, physically wise, Sir Noel is not showing up. Physically wise. Pero yung pinaka-essence ng pag-show up ni Sir Noel sa kanyang pamilya, bit-bit hanggang Japan ni Sister Pauline, Sir. Diba? Yan yung sinasabi ko. Yan yung sinasabi natin dito, Sir Jow. In fact, yun nga yung pinaka-point natin dyan eh. It's because of the reason na kaya ko siya kinuha talaga. In fact, naalala mo si Ayen.
dinala ko doon, di ba? Both of these are young ladies na kung saan they are in a strange land. Wala ka sa hometown mo. Wala ka sa lugar mo. Bagaman doon na nakatira sila ay, no? By the way, shout out Sir Marvin. Happy birthday to you Sa here. Pilipinas. Sa Pilipinas. At bukas, happy birthday ulit sa'yo dyan sa Sa inyo. America. Yeah, pero katulad sinasabi ko, di ba? Both of these young people are, kumbaga, society-wise at sa kanilang tinitirhan, no? Inigistayan na lugar. Ngayon, ay talagang, they can, using the world standards, they can live by their own. They don't need to think of what they've learned from their parents. They don't need to think of those things. Alam mo, ako na yung nandito, wala na sila. That's the point. Yeah. Ngayon mo malalaman kung pinahalagahan mo young people, yung pag-show up ng pagulang mo, lalo na ng tatay mo sa'yo, kapag ikaw na lang. Tama. Yan yung pinupunto dyan. Kapag ikaw na lang, how will you make the decisions? You see? How will you handle situations? I mean, hard situations. Yes, situations na talagang hindi naman magbibigay sa iyo ng hindi magbibigay sa iyo ng saya. You see? Kumbaga, how will you handle pressures of life? You see? No, kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason na talagang sabi ko nga noong last Tuesday sa Baptist Lunch, dinisenyo ng Diyos ang tatay sa ganito. You see? Dinisenyo ng Diyos ang tatay sa ganitong klaseng trabaho. You cannot replace your father. You see? You cannot replace your father. You see? Iyan ay dinisenyo ng Diyos para siya ay dinisenyo ng Diyos para gampanan ang trabaho niya. Siya ay dinisenyo ng Diyos para pangunahan ang pamilya niya. You see? Siya ang inilagay ng Diyos sa posisyon na yan. Kaya ako sinasabi lamang yan sa bawat sa inyo para maging sariwa sa inyong puso at isipan. Ngayon, bago tayo magtapos sa buwan ng Hunyo na sineselebrate natin ang importance ng Father sa buhay ninyo. Young people, if you have a Father who's showing up, treasure it. Be grateful to God because you are blessed. Be grateful to God and live kung ano yung kanilang ginawa sa buhay mo. Maganda yung verse na yan. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as that they must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. You see, unprofitable kapag ka pinangunahan mo tatay mo. You see, unprofitable. Yan ay napaka-importante sa lahat. Kaya, again, nuulit ko, young people, sabi ko nga, kung titingnan nyo, wala namang tayo pwede pang argument pagdating sa bagay na ito. Maaaring sabi ko, mga simple yan, paano sir kapag ka ang tatay ko wala naman dito? Wala naman ganyan, wala sa simbahan natin. Then pray for it. God knows that you need your father to show up in your life. Beg God for it. You see? I hope maayos nyo yung camera natin. You see? So, kaya ako sinasabi yan sa bawat isa. Kasi importante talaga yan eh. You see? Hindi dinisenyo na Diyos ang single mom. I mean, I'm sorry to say this, no. I do not mean to hurt anyone. You see, talagang meron ng ganyang sitwasyon. Pero, alam naman natin yan, kahit naman sa single dad. You see, hindi yan dinisenyo ng Diyos. Of course, I mean, sa pagsisimula ng pamilya, katulad in fact, ngayon, ganyan na nangyayari sa mundo, Hindi from our church, hindi from a Christian home na pinag-uusapan natin. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos sa pamilya. Lagi kompleto from the very beginning. You see, because of sin, kaya lang nagkakaroon ng ganyang problema. Of course, maliban lang sa mga namatay na. I mean, alam nyo na, katulad like for example, sa situation natin. Of course, hindi mo pwede sabihin na single dad si tatay kasi hindi naman siya, kumbaga, siya ay nasa langit na si nanay, kumbaga, namatay due to health conditions. Hindi yung talaga paghihiwalay katulad sa sinasabi ko. That's not what I meant. Pero katulad na sinasabi ko mga kapatid, ang disenyo talaga ay may tatay na mag-show up para sa'yo. Tama. At saka ito yan, sinabi ko na yan sa Team Focus. Maaaring wala kang tatay. Maaaring sabihin na natin na nanay mo na lang kasama mo. Pero sinabi ng Biblia dito, obey them that have the rule over you. Yeah. You see? And this is designed, the one to have a rule over you, is this designed primarily. Marami kayong tumatayong tatay. Unang-una, God the Father. No excuse, di ba? Young people, you have God the Father. Our Father who art in heaven. You see?
Akalain nyo, meron tayong Diyos Ama. So, meron ka agad mangunguna sa'yo. Meron ka agad pwedeng pagkonsultahan. Eh, sir, syempre, hindi ko naman makakausap yun. Kaya kanya binigyan ng pastor. You see? According to your own heart. I believe if you're going to consider that seriously sa buhay mo, young people, antindi niyan. Yeah. You see? Tama, Antindi tama. niyan. Diyos Ama, gusto mo ng physical presence niya, punta ka sa pastor mo. Yeah. And we are so blessed na naririnig naman natin ito. We are so blessed na naririnig po natin ito sa ating mahal na pastor. Young people, naririnig nyo ito. He can be a father to you. You see? Kaya nga lang, syempre, iba, ay hindi nyo napipili yan. It's because of the reason na alam nyo, mas gugustuhin nyo bang walang tatay dahil you want to live in sin. Kaysa si Pastor. Ha? Kaysa si Pastor. Wala Kesa, na ng tatay. kesa si Pastor, wala na, tatay na lang. By the way, nakita ko si Ma'am Tina. Yeah. Ma'am Tina, ayan, shout out sa iyo, Ma'am Tina. And of course to Sir Roy and Sir Joe Orbe. Sir, Sa congratulations mga po sa iyo. bagong Rear sa bagong Admirals. Rear Admirals ng ating pong Philippine Navy. Ay, Sergeant Commodore. Yan. And of course, katulad ng sinabi ko, you're so blessed. Yeah, there's no excuse talaga. Ito, that's the point, Sir Maki. There's no excuse that there's no dad that will show up for you. There's always God the Father, the pastor, and your dad. Yung sabi ko nga, kaya kasi nasabi ko sa inyo, kailangan nyo lang magpasalamat sa Panginoon. But kasi, minsan, Sir Maki, ito magiging problema, young people na kailangan nyo bantayan. If you're not willing to submit, kahit pa sabihin mo may nag-show up, wala rin kwenta. Yun, sinabi ko. You see, yan ang problema. You see, yan ang problema kahit pa sabihin na natin na nag-show up na yung tatay. You see, kung parang nasa disco si Sir Maki. Yeah. Kahit paano sabihin mo na nag-show up yung tatay, pero hindi ka naman willing mag-submit, wala rin. Again, young people, while you have, sabi ni Pastor, while you have the time and the chance, okay, while you have the time and the chance to obey and submit, do it. Ilagay nyo na sa isipan yan. Gawin yung mindset to submit and obey. Yeah. Him that shows up for you. I'm talking about your father. No excuse. Wala man yung physical presence ng tatay mo, as in, sabihin mo, wala kang kasamang tatay ngayon, you have God the Father, and you have a pastor who can father your spiritual life. Kaya sabi ko nga sa inyo, walang excuse. Walang excuse. All you need to do is to make it sure that you go always to God. Alam mo, napakaganda pinag-uusapan natin ito. Maraming avenues para lumago kayo, young people, Yeah. sa program na ito. At marami kayong pwedeng tulungan din ng mga kabataan na katulad ninyo. Mapatim focus, mapatim preparation. Marami kayong pwedeng matulungan para patuloy kayong maging malago. Lalo na ngayon, sir, kasi ngayon, nawa itong paggunita ninyo sa inyong mga tatay ngayong Father's Month, no? Hindi lang, buti nga, pinapasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan ng wisdom ng Panginoon ang ating mahal na pastor, not just to celebrate Father's Day ng isang araw lang. Talagang month celebration tayo. Ang pagbalik tanaw natin sa mga kadakilaan ng ating mga ama ay isang buwan. Kaya napakaganda nito, young people, you should grab this opportunity just like what I've said before. Na sabi ko nga, get hold of it, the presence of your dad, bitbitin mo yan. Kasi kahit saan ka pumunta, dala-dala mo yan eh. When your dad shows up, get hold of it, bit-bit mo yan kahit saan. Pinatunayan ni Sister Pau, hindi hadlang ang distansya o gaano mang kalayo yan. Pero pag bit-bit mo, pag sineryoso mo, ang pag-hold mo sa presensya ng tatay mo when your dad shows up, kahit saan yan, bit-bit mo. Alam mo kung saan napakahalaga bit-bitin to ngayon, Sir Jao, itong pasukan. Yeah. Itong pasukan. Nawa itong isang buwang paggunita natin sa araw ng mga tatay ay nawawag itong masayang ng first quarter pa lang ng inyong mga eskwela. Di ba? Ng inyong mga school days. Baka orientation pa lang, di na umabot to. Wala na nag-show up. Wala na yung ebidensya ng pag-show up ng mga tatay. Baka orientation pa lang. Di ba? So, habang tumatagal, young people, no? Seryosohin nyo yan. Seryosohin nyo kasi mahirap kapag katulad, alam mo, kahapon kasi may kausap ako, Sir Jow, mahirap
kapag ang tatay na mismo ang nag-give in sa gusto ninyo mangyari. Yeah. Maliwanag ang sinabi ng Bible, it is unprofitable for you. If they will not do it with joy, no, hindi yun magiging maayos para sa inyo. At kayo rin, you will suffer the consequences na gusto ninyong mangyari. Kaya ang pinakamaganda, once your dad shows up, get hold of it, pray for him na manindigan talaga sa salita ng Diyos upang magkaroon ka ng maayos sa buhay bilang isang kabataan. Tandaan mo yung laging sinasabi dito sa atin ng mga adults, yung mga nauna sa atin, no? Young people, tandaan nyo yan. No? Ito yung lagi nila sinasabi. Balang araw, darating ka sa sitwasyon na ikaw rin ay magtatayo ng pamilya. Yeah. Diba? So kung ngayon pa lang, yun na ang kaagad ang gusto mo mangyari, makakita ng ganong klaseng figure once na nandoon ka na sa sitwasyon na yon, you better pray for your dad when he shows up. Okay? Sir Jao. Yeah. So, again, maganda to. At least, nagtapos tayo sa ganito. Alam ko, magiging pagpapala ito sa inyo, young people. Alright? So, dito naman tayo magkawang Sir Maki. Mamaya, at tabayanin niyo ba mga kasusunod natin usapin pagdating sa bagay na ito. Mamaya, tuloy-tuloy tayo sa ganitong usapin. Team Focus. Kaya kita-kita tayo the last Thursday ng ating programang Staying Alive. And of course, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na kasama po natin mga nasa Facebook Live ngayon, Team Focus, Team Preparation. And gusto ko lang bigyan ng shoutout yung iba sa mga nagpasa ng picture dito na nasa team Preparation, ay Team Focus, no? Ayan, shoutout ko dito yung mga nasa kila sa grupo nila, ma'am, ito ito. Yan, kila Ma'am Jennifer Quiñones, yan, sila, send sila ng picture dito. And of course, yan, nakita ko rin dito, halo-halo na to. Team Focus, Team Prep na rin to. Kila Ma'am Abigail. Yan, sa East. Yan. And nakita ko na rin kila, ito, sa area to nila, kila Sir Johnny Basiago to sa North. Yan, amen. Yan, sa Central. Yan, sila Sister Mika May Danaw. Marami nanonood by group ang panonood nila. And it's a great blessing. Yan, sila Rochelle Ann, nanonood din. Yan, shout out sa inyo. Yan, sa mga sa South Border, mga nagpasa pa, iba pa, marami. Meron ba kayo mamaya, sir? Meron kayo mamaya? Mamaya sa Team Focus? Meron Meron kayong... live studio audience? Yes, meron kami live studio audience. Ako rin pinag-uusap ko rin sila. Sabi ko maganda. Yeah, at least bago Kasi magpasok ano rin naman, ang bira, ito alam kong hindi naman kayo pumapasok. Pero tingin ko naman, iilan-ilan na lang yung iilan-ilan na lang yung may ganong oras ng pasok pa. So, kung effective ito sa maganda rin makita siguro itong mga kapatiran natin nasa team preparation pag may programa rin sila. Oh yeah, just like to dito. Yeah, I would like to encourage you team preparation. Kaya nga nilagay ng oras ng alas 8:30 kung hindi naman kayo nag-overtime at nasa bahay na lang kayo, join here. Alam magandang yun, sir. Kumbaga sa workout, tawag natin dyan, cool down. Yeah. Magandang pang cool down. From your work, diretso mo na dito. Paalam lang. It's a pressure reliever. Yun, pressure reliever. Yeah, pampatanggal ng pressure niya sa work kapag kayo ay at peace spiritually. May team na di mag-usap-usap. Yeah, kaya shout out. Team patient, sabi ng pastor team patient ka na. Tisot yung terno. Yeah, shout out kila Ma'am Lucy, kila Brother Hiner, sino pa yung mga team patient? Sila lang. Kasi nag-uniform yan sila kahit sa mission trip. Sino ang leader nila? Diba, Sir Antonio? Sir Antonio, kilala mo leader nila? Sino? Si Brother Jiniel. Yo, Brother Jiniel, shout out sa'yo. Namimiss ka na namin. Kung nasan ka man, peace be with you. Yan, shoutout. Totoo yan. Kasi Team Focus, nagla-live kami dito, studio live audience. Huwag puro full-time naman yun nandito. Wala ako sa mga mukha naman ito. Totoo yung sinasabi ko, Team Preparation. Pati sa GC, sari-sari mo ka kaya sa, tag nito sa Friday. I would like to encourage you, Team Prep. I would like to encourage you, join here. Punta kayo dito. Tama. Alright? At lumago kayo. Yan, sumagot na si Geniel. Yes, sir. Yeah. Siguro tayo mo yung yes, sir mo. Alam mo na. Alam mo na yan. SOP na yan. Yan. And pabalik na ako. Bukad? Anong bukad? Hindi, bukas yan. Pabalik na siya bukas. Yan. Amen. Sabi nga ni Ma'am Jessa, amen, team patient. Yan. Diba? Niel, parang wrong side ka, Niel. Ba't di ata dito yung Yan. Marami tayong mga dito. Kaya, again, inuulit ko sa mga
nandiyan dyan, ang mga Team Focus. Mamaya, kita-kita tayo dito. Mag-studio live audience kayo. And sa mga nasa team preparation, sa Friday, sa mag-studio live audience din kayo. Napaka-important. Kaya ito, naririnig ako ni Sir Antonio, nanonood to eh. Shoutout ko lahat ng mga kalalakihan na team preparation. Yan. Magkita-kita tayo dito sa studio nyo sa Biyernes. Kape-kape tayo. Yes, ha? Kape. Wag, baka kung ano. Dito na lang tayo magkape. Basta importante dito, team prep, nandito kayo. Ha? Wag nyo nadaanin sa virtual. Wag nyo nadaanin sa virtual. Sabi ni Brother Geniel, bukas sir, noted sir. Ayos. Yeah. Bukas. Yeah. Sabi ni Ma'am Tina, praying, paging Sister Lucy. Yeah, Miss Tanya yan Miss Tanya. Oh, pero, team page na nakikita ko naka-uniform eh. Kasi sabi nga ni Pastor, yung-uniform doon sila sa sa mission trip. Ay, talagang representative. Nire-represent nila ni Sir Hiner eh. Rico eh. Kaya, sino ba yung mga ibang grupo ng ano? Wala, Fearless, wala. Simula nung iniwan namin ni Sir RG yan, wala na. Yeah. Sino ba yung mga nandyan? Ay, Sino ba leader ng Team Fearless? Si Brother Emilio. Next topic. Sino kayo son? Steadfast. Si sinong leader? Edward. Okay, tapusin na po natin itong usapan na to. Meron pa isa, di ba? Yeah. Purposeful. Purposeful. Yan, sino? Tapusin na talaga si natin. Ponching ang Tapusin na talaga Hindi, natin. tapos na sila. Alright. So, yan ay masaya ma. Alam nyo, you will enjoy more kapag hindi kayo virtual. Yeah. Actual, mas ma-enjoy niya. Parang sa simbahan din natin yan. Para pag nagsabing ito po ang ating programang that may palakpakan din sila. Pera. Pause na yung sound card eh. Tsaka ang point is, mas ma-appreciate yung matututunan yung pag nandito kayo actual. Tapos ang ganda kasi sir, diba yung may ending din sila na magkita-kita sa programang The Prep. Dapat sabay-sabay din sila. Maging example kayo sa aming Team Focus. Tama. Baliktad pag kami nag-example sa inyo. Kaya minsan nauunahan kayo mag-asawa ng Team Focus. Okay, anyways, again, natapos na muna ng programa nito. Bye-bye! Pinapakasaya na natin. Sabi nga ni Pastor Rin, sabi kung paano magmamay. Bye-bye. Bye-bye. Pero manugat ako. Anyways, again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope tayo po ay pinagpala sa pinag-usapan po natin ngayon. And of course, shoutout sa lahat ng mga nanonood sa atin, North, South, East, and West Corner, to viewers nationwide, worldwide. Thank you for tuning in with us. And again, on top of all of this, lagi namin po sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Thursday afternoon. God bless.